Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo ng taon. At dito pinapakita sa atin na ang ating Panginoon ay pantay-pantay ang pagtingin sa atin. Kaya't maaari tayong lumapit sa Kanya sa lahat ng sandali at lalong-lalo na kung tayo nangangailangan ng tulong sa Kanya. Subayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay lumapit sa lupain ng Tiro at Sidon. Ang isang babaeng Kananeya ay lumabas agad sa lupain iyon at sumigaw sa kanya, "Kahabagan mo ako, Panginoon, anak ni David. Ang aking anak na babae ay lubhang pinahihirapan ng demonyo." Subalit wala siyang sinabi sa babae, kaya tagsilapit ang kanyang mga alagad at hiniling sa kanya, "Paalisin mo na siya," at sumisigaw sa ating likuran. "Ako'y sinugo lamang," ang sagot niya, "sa mga tupang nawawala sa sambahayan ng Israel." Tatapat lumapit ang babae at nagpatira pa na ang wika, "Panginoon, tulungan mo ako." Sumagot si Jesus, "Hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa maliliit na aso." Winika niya, "Oo, Panginoon, ang maliliit na aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Dahil diyan ay tinugon siya ni Jesus, "O babae, kay dakila ang iyong pananampalataya. Mangyari nawa sa iyo ang iyong hinihiling." At kapag daka ay gumaling ang kanyang anak na babae. Ang salita ng Diyos. Purihin kayo, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, isang araw ay kasama ng nanay yung kanyang maliit na anak. At dito nagtatanong yung anak, "Nay, saan ba nanggaling yung mga tao? Yung human race, saan nagsimula?" Yung nanay, dahil siya ay napaka-religious, ang sinabi niyang tugon ay galing doon sa creation. Ang sabi niya, nilalang ng Diyos una si Adan at si Eva, at dito nagsimula ang mga tao. Noong sumunod na araw, ang kasama naman ng maliit na batang yun ay yung kanyang tatay. At ganun din tinanong niya yung kanyang tatay, "Tay, saan ba nanggaling yung mga tao, yung human race?" Yung tatay, ang ibinigay niyang sagot ay yung theory of evolution. Ang sabi niya, milyon ng mga taon ay maraming mga monkey, maraming mga unggoy. At dito'y nagkaroon ng evolution. At mula sa unggoy na yan ay nagkaroon ng mga tao sa daigdig na ito. Magkaiba yung sagot ng tatay at nanay. Kahit naguluhan yung bata. Kaya't bumalik yung bata doon sa kanyang nanay. "Nay, bakit magkaiba ang sagot ninyo ng tatay ko?" "Ay, isa naman yung sagot ko, yung tanong ko, pareho naman." Ang sabi ng nanay, "Anak, napakasimple naman. Sinabi ko na sa iyo ang pinanggalingan ng pamilya ko, na ito'y nanggaling kay Adan at kay Eva. At sinabi na rin ng tatay mo kung saan nanggaling yung kanyang pamilya. At sinasabi, ito ay nanggaling doon sa mga unggoy." Minamahal ko mga kapatid, kung titignan natin, tayong mga tao ay social being. Hindi tayo maaaring mabuhay na mag-isa. Kailangan natin ang ating kapwa. Katulad nga lamang doon sa paglalang kay Adan. Pagkatapos nilalang ng Diyos si Adan, ay sinabi niya, hindi nararapat na nag-iisa ang tao. Kaya't nilalang niya si Eva.
Kailangan natin ang ating kapwa upang tayo mabuhay. Kaya sa ating pagsimula ng ating buhay, naririyan yung ating mga grupo. Nagsisimula tayo sa isang pamilya, sa isang tahanan. Pagkatapos nagkakaroon tayo ng mga communities, pagkatapos ay yung mas malaking mga organization, at dito nga sa buong mundo, ay napakaganda sapagkat dito natin napapahayag sa mga grupong ito ang ating pagkatao. Dito natin nakukuha yung ating kaligayahan. Yung mga kaalaman ay nanggaling sa iba't ibang mga tao. At ito'y napakaganda. Yun nga lamang minamahal ko mga kapatid. Kung minsan, sa dami ng mga organisasyon na ating sinasamahan, ay nagkakaroon kung minsan ng ibang epekto sa atin. Sapagkat kung minsan ang mga organisasyon ito, unang-una ay nagiging exclusive na sila sa kanilang sarili. Ayaw nila na mas sila ay masamahan pa ng iba. O kaya ay sila ay mas magaling sa iba. At hindi lamang yun, kundi nagkakaroon na ng division ang bawat grupo. At sa bandang huli, nagkakaroon sila ng discrimination sa isa't isa. At dito nagagawa lang siraan yung ibang grupo, yung kanilang kapwa, dahil doon sa kanilang grupo. Minamahal ko mga kapatid, ito'y napakasama at nais ditong alisin ng ating Panginoon. Alisin ng ating Panginoon sapagkat dito nagugulo ang ating buhay. Sa ating personal na buhay, sa buong mundo ay nagugulo sa ating paligid. Sapagkat kung mayroong hindi pagkakaunawaan, dahil kulang tayo sa pagtanggap sa ating kapwa, nagkakaroon tayo ng pagkakawatak-watak at nagkakaroon tayo ng discrimination sa bawat isa. Doon nagkakaroon ng problema sa ating buhay. At ito ang nais alisin ng ating Panginoon sa daigdig na ito. Kahit sa banal na ebanghelyo ngayon ay makikita natin na yung Canaanian woman ay lumapit sa ating Panginoon. Nung panahon ng ating Panginoon ay ang daming discrimination. Discrimination sapagkat yung mga Canaanian ay laban doon sa mga Israelita o mga Hudyo. Ito'y mortal na magkaaway. Sapagkat yung promised land na yun ay pag-aari dati ng mga Canaanian. Subalit pinalayas sila ng mga Israelita. At dahil dito, sila ang nanatili sa lupain yon. At dahil siya ang piniling bayan ng Diyos, para sa kanila, sila ang pinaka-superior. At yung mga Canaanian, yung mga tao sa paligid nila, ay wala silang pakialam. Para sa kanila, ang lahat ng mga tao ito'y makasalanan at sila lamang ang walang kasalanan. Sa paglapit ng Canaanian, ay hindi dapat ginawa yun ng babae. Sapagkat walang karapatan yung mga Canaanian, yung mga taong balib na lumapit sa mga Hudyo o Israelita, katulad sa ating Panginoon. Ikalawa, na reason na dapat hindi lumapit yung babaeng yun, ay nung panahon ng ating Panginoon, yung mga babae napaka-liit ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Wala silang karapatan na lumapit sa mga lalaki at lalong higit sa ating Panginoon. Yung makasalanan ay gumawa ng paraan na lumapit sa ating Panginoon. Ang lahat ng ito'y pinayagan ng ating Panginoon. Pinayagan ng ating Panginoon para sa Kanya ay pantay-pantay. Nais niyang alisin yung division na yun. Nais niyang magkaroon ng pagkakaisa ang tao. At dito nga sa gawain ng pagtanggap ng ating Panginoon ay nagawa niya na ang lahat ay mapalapit sa Kanya. Dito sa pag-alis ng ating Panginoon sa mga discrimination ito, napakaliwanag sa banal na ebanghelyo ang pangyayari. Nagawang lumapit ng babaeng yun sa Kanya. Dahil dito sa paglapit ng babaeng ito, dahil pantay-pantay ang tingin niya sa lahat. Yung Canaanian na yun, wala siyang alam na ang ating Panginoon, na si Jesus ay ating Panginoon.
Napapakinggan niya lamang sa mga tao na ang taong ito, ang ating Panginoon, ay tumatanggap sa lahat. At yun ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang lumapit sa ating Panginoon. At dahil dito sa pagpayag ng ating Panginoon ito, na para sa kanya ay pantay-pantay ang lahat, nagawa niyang gumawa ng himala ang pagpapagaling do sa anak na babae ng Cananean woman. Minamahal ko mga kapatid, ano ang message nito sa atin? Katulad ng sabi ko kanina, ang mundo natin ay napakagulo. Katulad ngayon, may digmaan sa Ukraine at Russia. May mga kaguluhan sa ating paligid. May mga taong naapi sa ating paligid. At dahil dito, minamahal ko mga kapatid, masasabi natin na yung mensahe ng ating Panginoon na dapat tayong magkaisa, ay makikita natin, dapat nating alisin lamang yung discrimination sa bawat isa. Gawin nating tanggapin ang bawat isa. Gawin nating pantay-pantay sa ating mga mata, sa ating pakikisama, ang ating kapwa. At dito lamang magkakaroon ng tunay na kaganapan, ng tunay na pagkakaisa. At pagkatapos, magkakaroon tayo ng healing katulad ng ginawa niya doon sa anak ng babaeng yun. Kung titingnan natin ang definition ng discrimination, ay makikita natin dito, ito ay lahi, color, religion, culture. Kung hindi natin tinatanggap ang ating kapwa dahil sa kanyang lahi, halimbawa sa Amerika, yung mga pangyayari ng mga nakaraan, na dahil sila ay Amerikano at Asians, yung mga tao, ay pwede nilang apihin, pwede nilang bugbugin, pwede nilang saktan. Ang lahat ng ito ay discrimination. Kung hindi natin tinatanggap ang isang tao, o hindi tayo patas ang ating pakikipag-ugnay sa tao, dahil magkaiba ang kulay niya sa atin, ito'y discrimination. Kung ang isang religion ay hindi natin tinatanggap, minumura natin yung ibang reliyon, sinisira natin yung ibang reliyon, tayo ay nagkukumit ng discrimination sa members ng mga religion na yon. Pero minamahal ko mga kapatid, hindi lamang yun ang discrimination. May iba't ibang kulay ang discrimination. May iba't ibang kahulugan ang discrimination. May iba't ibang mukha ng discrimination. Halimbawa ang korupsyon. Kung ikaw ay gumagawa ng korupsyon, ikaw ay nagdi-discriminate dun sa mga tao na dapat ay tinulungan, dapat binigyan ng ayuda, binigyan ng tunay na pagtanggap. Kung hindi mo ito nagagawa dahil ikaw ay corrupt, ikaw ay nagkakaroon ng discrimination doon sa mga taong yun na hindi o nawawalan dahil sa ginawa mo. Sa isang pamilya halimbawa, kung ang mga magulang ay nagagawa nilang maapi ang kanilang mga anak dahil hindi nila sila pinagbinigyan ng pagkakataon na yung kanilang rights, yung kanilang buhay ay dapat ipahayag sa kanila. Yung kanilang nararamdaman ay ayaw tanggapin ng mga magulang. Nagagawa niyong i-discriminate yung inyong mga anak. Kung ang inyong mga asawa hindi niyo binibigyan ng karapatan, na halos yung kanilang dapat sabihin na ayaw niyong pakinggan, kayo ay nagdi-discriminate sa iyong asawa. Sa ating mga community, kung yung mga leaders na yan ay dahil sila ay makapangyarihan na sa kanilang posisyon, ay naroon sa taas at ayaw nilang magpakababa, ayaw nilang pakinggan ang opinyon ng kanilang kapwa o ng kanilang membro, nagagawa niyong i-discriminate yung inyong mga members. Minamahal ko mga kapatid, kung hindi natin nabibigyan ng respeto ang karapatang pangtao ng ating kapwa at nagagawa nating apihin sila, tayo ay nagdi-discriminate ng ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, kung ito nga nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay, tayo ay napakagulo nga yung ating paligid at ng bundok ito.
At ito gustong alisin ng ating Panginoon. Sapagkat ang misyon ng ating Panginoon ng pagliligtas ay dapat magpantay-pantay tayo. Matanggap natin ang ating kapwa na katulad natin. Pagkatapos ay magawa nating tanggapin at gawa natin ang tunay na pagmamahal. Dito lamang magkakaroon tayo ng kagalingan, ng healing sa bawat isa. At dito lang tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan, kaligayahan, at pagkakaisa. Minamahal ko mga kapatid, ito'y nagawa ng ating Panginoon. At ito'y maaari rin natin gawin. Maaari sabihin natin na napakahirap para sa atin. Sapagkat kung ikaw ay isang leader na ayaw mo nang bumaba, kung ikaw ay mayaman na ayaw mo nang tumanggap ng mga mahihirap o mga tao na nangangailangan ng tulong, kung ikaw ay makapangyarihan, ay ayaw mo nang bigyan ng kalayaan yung mga tao. Mahirap kung minsan ang buwaba. Subalit alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, nagawa ito ng ating Panginoon. Siya ay isang Diyos, siya ay isang makapangyarihan, siya ay nasa taas. Subalit nagawa niya ang magpakatao. Bumaba siya maglingkod at tumanggap. At kung nagawa ito ng ating Panginoon, magagawa rin natin, minamahal ko mga kapatid. At kung magagawa natin ang lahat ng ito, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan. Sapagkat sa Kanya mismo magbumula ang tunay na biyaya sa atin ng tunay na kagalingan. Katulad na ipinakita niya at ginawa niyang himala sa batang babaeng yon na Kanyang pinagaling. At kung patuloy tayo nasasamba sa ating Panginoon at tutularan natin ang ating Panginoon, maaari rin nating mapakinggan sa lahat ng ating panalangin, sa lahat ng ating pagdaing sa ating Panginoon. Mapapakinggan natin ang sinabi niya sa babaeng iyon na Kananea, o taong napakalaki ng pananampalataya. Mangyari nawa ang iyong hinihiling. Muli ko kayong inaanyayahan, pagkatapos sa aking blessing ay may announcement ako doon para doon sa Marriage Enrichment Seminar ngayong linggong ito dito sa Sydney at sa susunod na linggo sa Brisbane. Sumayin niyo ang Panginoon. At suman niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, nais natin ang kaligayahan at ito lamang ay magmumula sa ating pakikitungo sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Kung tayo ay magiging pantay-pantay sa ating kapwa, doon natin makikita, doon natin makukuha ang tunay na kaligayahan. At away pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo papayapa. Salamat sa Diyos.